Kamusta mga Kapinoms TV? Sa patuloy na paglaki ng populasyon at mabilis na urbanisasyon sa Pilipinas, unti-unti nagiging malinaw ang isang seryosong problema, ang pagdumi ng ating mga lungsod. Ang maruruming kapaligiran mula sa baradong estero hanggang sa makapal na usok sa kalsada ay hindi lamang usapin ng itsura, kundi isang tahimik na banta sa kalusugan ng mamamayan. Kapag marumi ang paligid, mas mabilis kumalat ang sakit tulad ng hika, leptospirosis, diarrhea, at iba pang waterborne at respiratory diseases na direktang sumisira sa kalidad ng buhay ng mga tao. Higit pa sa kalusugan, ang maduming kapaligiran ay may malalim na epekto sa pag-unlad ng isang lungsod. Kapag laganap ang polusyon at baha, nagiging hindi kaaya-aya ang lugar para sa mga negosyo, mamumuhunan, at maging sa mga bagong residente. Bumababa ang productivity dahil sa pagkakasakit, nadaragdagan ng gastusin sa kalusugan at bumabagal ang takbo ng ekonomiya. Sa ganitong sitwasyon, ang dumi ng kapaligiran ay nagiging hadlang sa tunay at pangmatagalang kaunlaran. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamaruming lungsod sa Pilipinas. Simulan na natin. Number 10, Pasig City. Ang Pasig City ay isa sa mga pinaka-urbanized na lungsod sa Metro Manila, tahanan ng malalaking business districts, condominium complexes at pangunahing kalsada. Dahil sa patuloy na pagdami ng sasakyan at commercial activities, nakakaranas ang lungsod ng problema sa kalidad ng hangin, partikular sa antas ng PM2.5 na ayon sa mga air quality monitoring reports ay madalas lumalagpas sa ligtas na limitasyon ng World Health Organization. Ang polusyon ay lalo pang tumitindi sa mga rush hours at sa mga lugar na malapit sa highways at business centers. Ang epekto nito sa kalusugan ng mga residente ay hindi maikakaila. Dumadami ang kaso ng hika, allergy at iba pang sakit sa paghinga, lalo na sa mga batang exposed araw-araw sa maruming hangin. Bukod dito, ang patuloy na polusyon ay nagdudulot ng pagod at pagbaba ng kalidad ng pamumuhay na nagiging dahilan upang ang ilan ay mas piniling manirahan sa mas malinis na lungsod. Ang pangunahing dahilan ng pagdumi ng Pasig ay ang sobrang traffic at limitadong espasyo para sa green areas. Bagamat may mga ordinansa at programa ang lokal na pamahalaan para sa clean air at waste management, hindi ito ganap na epektibo kung hindi sasabayan ng disiplina ng mamamayan, lalo na sa paggamit ng sasakyan at tamang pagtatapon ng basura. Ang Pasig River ay mas malinis na ngayon kumpara noong mga nakaraang dekada dahil sa tuloy-tuloy na river rehabilitation at clean-up efforts. May mga bahagi ng ilog na nabawasan ang basura at may naitalang pagbabalik ng ilang isda, palatandaan ng unti-unting pagbuti ng kondisyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito maituturing na ganap na malinis dahil patuloy pa rin ang problema sa untreated wastewater at maling pagtatapon ng basura, kaya nananatiling mahalaga ang tuloy-tuloy na pangangalaga at disiplina ng publiko. Number 9, Las Piñas City. Ang Las Piñas City ay isang highly urbanized city sa Southern Metro Manila na kilala sa residential subdivisions, commercial areas at mabilis na pagdami ng populasyon. Sa kabila ng pagiging tahimik kumpara sa ibang lungsod sa NCR, may matinding problema ang Las Piñas pagdating sa solid waste, traffic-related air pollution at coastal pollution lalo na sa mga barangay na malapit sa Manila Bay. Ang mga pangunahing kalsada ay madalas makaranas ng mabigat na trapiko na nagdudulot ng makapal na usok at maruming hangin sa araw-araw. Ang epekto nito sa kalusugan ng mga residente ay unti-unting lumalabas sa anyo ng respiratory illnesses, allergy at heat-related stress. Sa mga coastal at flood-prone areas, ang maruming tubig ay nagiging sanhi ng skin diseases at waterborne illnesses, lalo na tuwing tag-ulan. Ang paulit-ulit na baha at polusyon ay nagiging hadlang din sa maayos na pamumuhay dahil naaantala ang trabaho, eskwela at pang-araw-araw na gawain ng mga pamilya. Ang ugat ng problema sa Las Piñas ay ang mabilis na urban growth na hindi nasasabayan ng sapat na waste management at drainage capacity. Bagamat may mga ordinansa at clean-up programs ang lokal na pamahalaan, nananatiling hamon ang disiplina sa tamang pagtatapon ng basura at ang kakulangan sa long-term environmental planning. Dahil dito, ang lungsod ay patuloy na nahaharap sa panganib ng polusyon na maaaring magpabagal sa pag-unlad kung hindi agad matutugunan. Number 8, Navotas City.
Ang Navotas City ay isang coastal city na kilala sa fishing industry, ngunit kasabay nito ang malalang problema sa basura at polusyon sa tubig. Dahil sa lokasyon nito sa Manila Bay, nagiging tapunan ang lungsod ng basura hindi lamang mula sa sariling komunidad kundi pati na rin mula sa karatig lungsod. Ang mga estero at baybayin ay madalas mapuno ng plastic at household waste. Ang ganitong kondisyon ay may malaking epekto sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Ang kontaminadong tubig ay nadudulot ng skin diseases, diarrhea at iba pang waterborne illnesses. Bukod dito, naapektuhan din ang pangingisda dahil bumababa ang kalidad ng tubig at dami ng isda na direktang tumatama sa kita ng mga mangingisda. Ang dahilan ng patuloy na pagdumi ng Navotas ay kakulangan sa epektibong waste management at ang kultura ng maling pagtatapon ng basura. Bagamat may mga coastal cleanup at ordinansa, nagiging pansamantala lamang ang resulta kung walang tuloy-tuloy na disiplina at suporta mula sa buong komunidad. Number 7, Tacloban City. Ang Tacloban City ay isang mahalagang urban center sa Eastern Visayas. Ngunit matagal nang humaharap sa seryosong problema sa solid waste management at sanitation, lalo na sa mga coastal at low-lying barangay. Matapos ang malalakas na bagyo at storm surges na paulit-ulit na dumadaan sa lungsod, naiwan ang hamon ng tambak na basura, baradong drainage at sirang infrastruktura. Sa ilang lugar, ang kakulangan sa maayos na sewerage system ay nagiging dahilan upang ang maruming tubig ay direktang dumaloy sa mga estero at dagat. Ang epekto nito sa kalusugan ng mga residente ay malinaw at pangmatagalan. Tumataas ang panganib ng waterborne diseases tulad ng diarrhea, leptospirosis at skin infections, lalo na sa mga komunidad na madalas bahain. Ang maruming kapaligiran ay nagiging hadlang din sa mabilis na pagbangon ng lungsod dahil ang paulit-ulit na problema sa kalinisan ay nagpapabigat sa gastusin ng pamahalaan at nagpapabagal sa pagpasok ng mga bagong negosyo at mamumuhunan. Ang ugat ng problema sa Tacloban ay kombinasyon ng limitadong waste facilities, kakulangan sa long-term urban planning at matinding epekto ng climate-related disasters. Bagamat may mga clean-up at rehabilitation efforts ang lokal na pamahalaan, hindi ito sapat kung walang tuloy-tuloy na disiplina sa tamang pagtatapon ng basura at mas matibay na sistemang pangkalinisan. Sa ganitong sitwasyon, ang Tacloban ay nagsisilbing paalala kung paano ang kahinaan sa waste management ay lalong lumalala sa harap ng sakuna. Number 6, Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro City ay kilala bilang City of Golden Friendship at isa sa pinakamabilis lumaking lungsod sa Mindanao. Gayunpaman, kasabay ng mabilis na urban growth ay ang paglala ng problema sa basura at polusyon sa ilog, partikular sa Cagayan de Oro River na dumadaloy sa gitna ng lungsod. Sa mga barangay na malapit sa ilog, karaniwan ang tambak na solid waste at direktang pagtatapon ng household wastewater. Ang maruming kapaligiran ay may seryosong epekto sa kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Ang polusyon sa ilog ay nagiging sanhi ng water contamination, pagdami ng lamok at pagkalat ng waterborne diseases lalo na tuwing tag-ulan at pagbaha. Bukod dito, ang hindi maayos na waste disposal ay nagpapalala ng flood risk na nagiging dahilan ng pinsala sa tahanan, kabuhayan at infrastruktura. Ang dahilan ng problemang ito sa Cagayan de Oro ay ang mabilis na pagdami ng populasyon na hindi nasasabayan ng sapat na waste management at wastewater treatment facilities. Bagamat may mga ordinansa at river cleanup initiatives ang lokal na pamahalaan, nananatiling hamon ang enforcement at disiplina ng ilan sa mga residente. Dahil dito, ang lungsod ay patuloy na nakakaranas ng environmental pressure na maaaring magpabagal sa pangmatagalang pag-unlad kung hindi agad matutugunan. Number 5, Valenzuela City. Ang Valenzuela City ay matagal nang kinikilalang isa sa pangunahing industrial centers ng Metro Manila. Dito matatagpuan ang daang-daang pabrika, bodega, trucking routes at logistics hubs na nagsisilbi sa buong kalakhang Maynila. Ang lungsod ay mahalaga sa ekonomiya, ngunit kasabay ng industrialisasyon ay ang pagdami ng usok, ingay at solid waste. Sa maraming barangay, lalo na yaong malapit sa industrial zones, normal na bahagi na ng araw-araw ang amoy ng kemikal, usok ng diesel trucks at makapal na alikabok sa hangin.
Ang ganitong kapaligiran ay may malinaw na epekto sa kalusugan ng mga residente. Maraming pamilya ang nakakaranas ng paulit-ulit na ubo, hika at allergy, lalo na ang mga bata at matatanda. Ang patuloy na exposure sa industrial emissions ay nagdudulot ng pangmatagalang panganib sa baga at puso, habang ang polusyon ay nagiging dahilan din ng stress at pagkapagod. Dahil dito, may mga pamilyang pinipiling lumipat sa mas malinis na lugar kung may kakayahan na unti-unting nagbabawas sa residential appeal ng lungsod. Ang ugat ng problema sa Valenzuela ay ang mabilis na paglago ng industriya na hindi palaging nasasabayan ng mahigpit at tuloy-tuloy na environmental monitoring. Bagamat may mga regulasyon at inspeksyon, hindi ito sapat para masaklaw ang dami ng pabrika at sasakyang gumagalaw araw-araw. Sa panig ng mamamayan, may kakulangan din sa disiplina sa tamang pagtatapon ng basura. Kaya malinaw na ang polusyon sa Valenzuela ay bunga ng parehong economic pressure at kakulangan sa kolektibong pananagutan. Number 4, Mandaluyong City. Ang Mandaluyong City ay isa sa pinakamaliit ngunit pinakasiksik na lungsod sa Metro Manila at madalas tawaging Tiger City dahil sa lokasyon nito sa gitna ng Kalakhang, Maynila. Bilang sentro ng mga opisina, mall at transport routes, araw-araw itong dinadaanan ng libu-libong sasakyan. Dahil dito, nakararanas ang lungsod ng matinding polusyon sa hangin, lalo na sa mga pangunahing kalsada at business districts kung saan makapalang usok at limitado ang green spaces. Ang epekto nito sa kalusugan ng mga residente at manggagawa ay unti-unting nararamdaman. Mataas ang panganib ng respiratory illnesses tulad ng hika, ubo at allergy dahil sa araw-araw na exposure sa maruming hangin. Bukod dito, ang kakulangan sa maayos na daluyan ng tubig sa ilang barangay ay nagdudulot ng lokal na pagbaha at maruming tubig tuwing malakas ang ulan na nagiging sanhi ng waterborne diseases at dagdag na banta sa kalusugan. Ang ugat ng problema sa Mandaluyong ay ang sobrang urban congestion at kakulangan ng espasyo para sa modernong waste management at environmental buffers. Bagamat may kakayahan ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga ordinansa, nahihirapan itong kontrolin ang polusyon na nagmumula sa dami ng sasakyan at araw-araw na basura. Dagdag pa rito, ang mga mamamayan ay may kakulangan din sa disiplina ng ilan sa tamang pagtatapon ng basura, kaya nananatiling hamon ang pagpapanatili ng kalinisan sa lungsod. Number 3, Caloocan City. Ang Caloocan City ay isa sa pinakasiksik na lungsod sa Metro Manila at tahanan ng mga low-lying at flood-prone areas. Ang lungsod ay may mahabang kasaysayan ng urban congestion, informal settlements at kakulangan sa maayos na drainage systems. Sa maraming lugar, ang mga estero ay nagsisilbing natural na tapunan ng basura, dahilan upang kahit bahagyang ulan ay magdudulot na agad ng pagbaha. Ang maruming kapaligiran at madalas na pagbaha ay may seryosong epekto sa kalusugan ng mga residente. Tuwing tag-ulan, tumataas ang kaso ng leptospirosis, diarrhea at iba pang waterborne diseases dahil sa kontaminadong baha. Bukod dito, ang baha ay sumisira sa mga tahanan at kabuhayan, nagiging dahilan ng pagkawala ng kita at pagkaantala sa trabaho at eskwela. Para sa maraming pamilyang mahihirap, ang ganitong siklo ay lalong nagpapalalim ng kahirapan. Ang ugat ng problema sa Caloocan ay kombinasyon ng kakulangan sa urban planning, mahinang waste management at kakulangan sa disiplina ng ilang residente. Bagamat may mga ordinansa laban sa illegal dumping, hindi ito sapat kung kulang ang monitoring at parusa. Ang Caloocan ay malinaw na halimbawa kung paano ang matagal na pagpapabaya sa kapaligiran ay nagbubunga ng malalang krisis sa kalusugan at pamumuhay. Number 2, Malabon City. Ang Malabon City ay halos kasing kahulugan na ng matinding pagbaha. Bilang isang coastal at low-lying city, matagal ng problema ng lungsod ang maruruming estero at baradong drainage systems. Ang mga kanal ay puno ng basura, putik at debris, kaya't ang tubig ulan ay walang maayos na daluyan palabas. Dahil dito, ang baha sa Malabon ay hindi lamang mabilis dumating, kundi matagal ding humupa. Ang patuloy na pagbaha ay nagdudulot ng matinding epekto sa kalusugan ng mga residente. Ang maruming tubig baha ay nagiging sanhi ng skin infections, respiratory problems at waterborne diseases. Ang mga bata ay nalalantad sa kontaminadong kapaligiran,
habang ang matatanda ay mas nagiging vulnerable sa sakit. Bukod sa kalusugan, ang baha ay sumisira rin sa kabuhayan at ari-arian na nagiging dahilan ng pag-alis ng ilang negosyo at pamilya sa lungsod. Ang problema sa Malabon ay hindi lamang kakulangan sa infrastruktura, kundi pati sa pangmatagalang solusyon. Bagamat may mga proyekto para sa flood control at drainage improvement, hindi ito sapat kung patuloy ang maling pagtatapon ng basura. Ipinapakita ng Malabon na ang polusyon at baha ay hindi hiwalay na issue, kundi magkaugnay na resulta ng kapabayaan at kakulangan sa disiplina at planning. Number 1, Manila. Nangunguna sa listahan ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas at isa sa pinakasiksik na lungsod sa buong mundo. Sa loob ng maraming dekada, naging sentro ito ng kalakalan, migration at urban growth. Ngunit kapalit nito ay ang matinding problema sa basura, polusyon sa hangin at kontaminasyon ng tubig. Ang Pasig River at mga estero ay patuloy na tinatanggap ang household at industrial waste na nagsisilbing malinaw na simbolo ng environmental crisis ng lungsod. Ang epekto nito sa kalusugan ng mga residente ay napakalaki. Mataas ang insidente ng respiratory illnesses at waterborne diseases lalo na sa mga komunidad na naninirahan malapit sa maruruming daluyan ng tubig. Ang polusyon ay nagiging dahilan ng mababang kalidad ng pamumuhay, mas mataas na gastusin sa kalusugan at pagkawala ng dignidad ng maraming pamilya. Dahil dito, maraming negosyo at residente ang pinipiling lumikas sa mas malinis at mas maayos na lungsod. Ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling marumi ang Maynila ay ang kombinasyon ng sobrang populasyon, mahinang pagpapatupad ng batas at kakulangan sa long-term urban planning. Kahit may mga clean-up drives at rehabilitation projects, hindi ito sapat kung walang sabay-sabay na aksyon mula sa pamahalaan at mamamayan. Ang Maynila ay nagsisilbing pinakamalinaw na babala na ang kaunlaran ay hindi tunay kung winawasak nito ang kalusugan at kalikasan. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamaruming lungsod sa Pilipinas. Ang mga lungsod na ating tinalakay ay malinaw na patunay na ang maruming kapaligiran ay hindi lamang simpleng issue ng basura o polusyon, kundi isang seryosong banta sa kalusugan at kinabukasan ng mga tao. Kapag pinabayaan ng kalinisan ng paligid, mas dumadami ang magkakasakit, mas nagiging madalas ang baha at sakuna, at mas bumabagal ang pag-unlad ng ekonomiya. Ang polusyon ay tahimik ngunit tuloy-tuloy na sumisira sa kalidad ng pamumuhay, lalo na ng mga ordinaryong mamamayan na araw-araw nakakalanghap ng maruming hangin at nalalantad sa kontaminadong tubig. Gayunpaman, ang kalagayan ng ating mga lungsod ay hindi pa huli. Kayang-kaya pa natin itong baguhin. Ang tunay na solusyon ay nagsisimula sa malinaw na polisiya ng pamahalaan at mas mahigpit na pagpapatupad nito, kasabay ng disiplina at malasakit ng bawat mamamayan. Kung sabay-sabay nating pipiliing pangalagaan ang ating kapaligiran, mas magiging malusog ang komunidad, mas magiging kaaya-aya ang pamumuhay at mas bibilis ang pag-unlad. Ngayon mga Kapinoms TV, kayo naman ang aming tatanungin. Sa mga lungsod na nabanggit, alin ang personal ninyong naranasang pinakamarumi? Sa tingin ninyo, sino ang mas may pananagutan? Ang pamahalaan ba o ang mamamayan? Agree ba kayo sa listahang ito? O may gusto kayong isamang lungsod sa listahan? I-comment nyo lang sa baba ang inyong sagot at pag-uusapan natin yan. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.